Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, Saturday morning, ibig sabihin araw po ng pahinga and more time with the family. So far, so good din po ang weather condition natin nitong mga nakalipas na araw. Pero syempre, iba pa rin ang laging handa. Sa mga online, sabay pa rin po kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. At sa puntong ito, alamin po muna natin kung ano nga ba yung mga weather disturbances na nagdala ng masungit na panahon sa bansa kung meron man, base po sa ating weekly weather recap. Makikita po natin sa screen ang mga weather disturbances na nagdala ng maulan na panahon gaya na lamang nitong tail end of a cold front na umiral po yan sa may bahagi ng Luzon hanggang Monday po yan, no? Particular po sa may southern Luzon. Ganon din po ang pag-iral naman ng northeast monsoon at nakaapekto po ito sa may extreme northern Luzon. Pagdating po ng Monday, sabay pong umiral ang tail end of a cold front at itong easterlies. Ang easterlies particular po yan nakaapekto lalo na sa may eastern section ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po noong araw ng Tuesday, patuloy po ang pag-iral ng easterlies hanggang Wednesday kasabay po nito ang northeast monsoon na nakaapekto naman sa may extreme northern Luzon. Nagdala po ulit ng pag-ulan ng tail end of a cold front sa may central Luzon at southern Luzon nitong mga nakalipas na araw, particular po yan nung Thursday at nung Friday, ganoon din po nung Friday at umiral din yung tinatawag natin na hanging amihan sa may extreme northern Luzon na nagdulot ng mga mahihinang pag-ulan. At yan po mga weather disturbances o weather system na nakaapekto sa bansa natin. At ngayong umaga, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster June Galang para gabayan tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat sa iyo, Jessie, at magandang umaga din sa iyo. Mr. Galang, ngayon po ba ay merong panibagong o any weather disturbances sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, wala naman tayong namamatan na anumang weather disturbance dito sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero possibly next week, magkaroon po tayo ng weather disturbance na pwedeng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy po nating i-monitor yan, no? Pero good news naman dahil sa mga susunod na oras ay wala pong kahit anong weather disturbances sa labas o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, makakaasa pa rin tayo sa magandang panahon sa mga susunod na oras. At Mr. Gala, ngayon nga po napabago-bago ang posisyon nitong tail end of a cold front na nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ano po ba yung main factor na nakakaapekto sa pagbabago ng posisyon nito at posible ba na merong low pressure area na mabuo mula dito? Tama po yan. Ang movement po kasi ng isang tail end ng cold front ay mula west papuntang east. Habang papalayo siya, ang epekto naman papaba dito sa may southern Luzon hanggang Visayas. At may mga instances din po na may nabuong low pressure mula dito sa tail end ng cold front at convergence nitong east to northeast na hangin. At paalala lamang po, kapag meron tayong low pressure, mas na-aggravate o napapalakas ang pag-ulan kapag meron tayong northeast monsoon. So yan po mga kababayan, no, dahil madalas ang pag-iral nitong tail end of a cold front sa loob ng bansa natin na alam naman natin kung ito yung boundary kung saan nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin, posible rin pala na magkaroon ng isang low pressure area mula dito. At asahan din natin na kapag ito ay umiiral po sa bansa, magdudulot ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalo na sa mga apektadong lugar. At Mr. Gala, ngayon naman po, konting trivia naman tayo para sa mga manonood. Meron na po bang bagyo na tumagal ng higit pa sa isang linggo? Noong 1971 po, nakapagtala ng 28 days si Hurricane Ginger. 1971, nakapagtala po yan at nabuo po ito sa may North Atlantic Ocean. Sinundan po yan noong 1994, August hanggang September naman. Hurricane Jan po ang pangalan. Nabuo po ito sa may Northwest Pacific. Nag-travel dito sa may international dateline at pinangalanan po itong Typhoon Jan. At inabot po ito ng 31 days bago tuluyang malusaw o ma-dissipate.
So kakaiba nga ito nga mga bagyo na naitala nitong mga nakaraang taon dahil halos tumagal ng halos isang buwan gaya na lamang nitong si Typhoon Jan. Pero sa ngayon, ang good news naman dito sa bansa natin ay wala namang nakaapekto na bagyo na kasing tagal ni Typhoon Jan. At Mr. Gala, ngayon naman po dahil araw ng Sabado, meron po bang gale warning na nakataas mula sa Pag-asa? Sa ngayon, ibinaba na po natin yung nakataas na gale warning dito sa Northern Luzon. Kaya moderate to rough seas na lang po ang mga mararanasan dito sa mga baybayin dagat ng Calayan, Basco at Batanes Group of Island. Pero pinapaalalahanan po rin po natin na mag-ingat po sa mga malalakas pa rin pag-alon dito sa mga baybayin na to. Ulitin lamang po natin dahil araw po ng Sabado, ibig sabihin pwede pong maglayag ang mga kababayan natin dahil ayon nga po kay Mr. Galang ay wala pong nakataas na gale warning mula sa Pag-asa. Pero mag-ingat pa rin po tayo dahil magiging moderate po yung sea condition sa mga nabanggit na baybayin. Mr. Galang, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po bang lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Patuloy pa rin pong umiiral ang northeast monsoon dito na lang sa extreme northern Luzon. Kaya itong mga isla ng Basco, Calayan at Babuyan Group of Island, maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan na mararanasan dyan. At apektado naman ng easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at ang Mindanao. Kaya yung natitirang bahagi ng ating bansa kasama na po Metro Manila dyan, pulupulong pag-ulan at pagkulog-pakidlat. At usually po mararanasan yung mga isolated thunderstorm yan dito sa may eastern section ng ating bansa. So far, so good din ang weather conditions sa mga susunod na oras dahil makakaranas lamang tayo ng partly cloudy to clouded skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil nga po umiiral na naman ang easterly sa bansa at particular nga po yung nakaka-apekto sa may southern Luzon hanggang dito po sa may Mindanao. Pero patuloy pa rin po ang pag-iral din ng northeast monsoon o hanging amihan, particular po dyan sa may extreme northern Luzon. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, paghandaan din po natin ang mga mahihinang pag-ulan sa mga susunod na oras. Maraming salamat po, Mr. Gala. At ngayon naman po alamin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Ang araw po sisikat yan mamayang 6 o'clock ng umaga at lulubog naman po yan 5:23 ng hapon. Samantala, ang moonrise po natin, yan ay 5:30 ng umaga at ang moonset naman po natin 5:19 ng hapon at yan po ay merong 0% illumination. Sa ating sky event ngayong araw ay nasa new moon phase ang buwan. Ibig sabihin, hindi po natin masisilayan ang buwan sa kalangitan dahil halos kasabay nito ang araw kung kailan madadaig ng sikat nito ang liwanag ng buwan. Ito po ay merong 1% illumination. At sa ating tidal prediction along Manila Bay, courtesy of Namria, ang high tide po natin 11:02 ng umaga at meron po yung 0.38 meters na level ng tubig, habang ang low tide po natin 4:43 ng umaga at meron po yung negative 0.13 meters na level ng tubig. Kasi simula pa lamang natin magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.